Hello mga kapiso, bagong idea na naman ang i-share natin ngayon. So ito yung car wash bendo together with foaming bendo wiring diagram. So kung wala kayong idea doon, ito yung setup wherein magiging coin operated yung power washer nyo or yung car wash pressure washer. Okay? So, anim na materyales lang kailangan natin. Una, plug, power supply, outlet, Allen timer, solid state relay, saka coin slot. Kung familiar na kayo sa PisoNet setup, almost the same lang siya. May nadagdag lang isang pyesa. Ito yung solid state relay. So, ang dahilan kaya ito nadagdag dahil malakas, I mean, paano ba? Malakas sa kuryente or malaki yung power na needed nung pressure washer natin. So, kung irerekta natin yung relay dito sa Allen timer, possible masunog yung wire natin since masyadong manipis. Saka yung amperes nito, mababa lang compared dito sa solid state relay. 40 amperes na yung kaya niyang i-handle. So, kaya kailangan heavy duty na yung gamitin natin. Usually kasi yung mga power washer, around 30 amperes yung needed. So, kung gagamit tayo ng below, katulad ng built-in timer na nandito sa Allen timer, so, possible masunog yung setup natin. Okay, so start na tayo. So, una, plug, syempre. Ito yung magiging power source natin, AC plug. So, dalawang wire lang naman yan. Didiretso siya dito sa 12 volts power supply natin. So, kung tatanungin nyo bakit hindi ako gumamit ng yung traditional na 12 volts transformer, kasi dito gumamit tayo ng solid state relay wherein may polarity to. So, plus and minus. Sa transformer kasi, wala siyang polarity. 12 volts lang siya na parang AC 12 volts. So, pwede naman yun, pero gagamit pa tayo ng capacitor saka transistor. So, masyadong dadami yung, or magiging complicated yung setup natin. Unlike dito, diretso na, 12 volts na siya. So, plus minus na agad yung output niya. Okay? So, from plug, lalagyan natin ng supply yung 12 volts power supply. So, kung mapapansin nyo dito, meron tayong load, saka neutral port. So, tag-isa lang naman yan, kahit magkabaliktad yan, okay lang yun. Wala namang polarity ang AC. Okay. Ang polarity lang lagi ang DC. So, ito yun, yung plus and minus. So, kung makikita nyo yun, plus, saka minus. Ayan, ito yun yung black line, saka yung red line. Red line is positive. Yung black line yung negative. Okay? So, once na-wired na natin siya, unahin muna natin yung Allen timer. So, dalawa lang naman yan, plus and minus. So, from negative ng power supply, didiretso siya dito sa negative line ng timer. So, usually, ano naman yan, may kasamang wire yung Allen timer. So, i-connect nyo lang siya sa black line, black wire nung na kasama para dito. And then, yung other line, which is, alam ko kulay brown yun, doon nyo i-connecta yung red line or yung positive line. Okay? And then next, yung para sa relay. So dito na natin 'to gagamitin yung solid state relay. So unahin natin yung power source niya. So kailangan rin niya ang power source dito, ayan, nakasulat naman. Gagana siya at least 3 volts hanggang 32 volts. So good thing, yun nga, may 12 volts supply na tayo. Doon na lang natin din kukunin yung supply niya. So, yung positive line, i-connecta natin dito sa positive port. Itong number 3. So, bawal siya magkabaliktad kundi masisira yung relay nyo. So, make sure na yung positive is connected sa positive. And then dito, yung negative line, ito na yung dadaan ng relay ng timer. Para pag nagka-oras to, magti-trigger yon, mag-activate yung line, babubuhay ngayon yung solid state relay. So, kung walang oras, cut yung line, walang patay to. Ibig sabihin yung
yung circuit nyo dito or yung setup nyo dito sa upper portion is disconnected dahil walang oras. Pero pag may oras, mag-on to, iilaw yan, kulay red, then mabubuo yung circuit nyo. Saka gagana yung power outlet nyo. Okay? So for the negative line, yun yung pansin nyo, yun yung kinat ko. So yun yung dadaan sa relay. So yung other line na yan, kukonekta dito. So kahit magkabaliktad naman yan, okay lang to. So yan, kahit magkabaliktad to. So tago siya dito sa brown wire na kasama ng timer. Then yung gitnang wire, yung black, didiretso sa negative port or negative niya. Ito yung outlet ng power supply. Kumbaga umikot lang. So from supply, tatawid siya ng timer. Then dito. Tapos babalik naman siya sa negative terminal ng solid state relay. Okay? Para yun nga, para pag may time to, ma-activate tong internal relay natin. So bubuo yung circuit. Makukompleto yung buong circuit ng solid state relay. So magkakaroon siya ng power. And then sa upper portion ng relay, ng solid state relay, ito na yung AC na ikakat natin ng timer. So una, ito yung orange line na lang. So yun yung AC source natin. So dumiretso siya doon sa neutral. And then from neutral, tatawid na siya dito sa number 1. So, pwede nyo naman siya i-direct na dito sa wire na to. I-cut nyo yan. Kayo bahala. So, sa akin kasi para hindi na ako mag-splice, dito na lang sa terminal outlet na to. Para i-screw ko na lang sila dyan. Mas malinis tingnan. Unlike kung i-splice ko pa to, mag-electrical tape pa tayo. So, yun lang. So, diretso dito. Kuha ko ng supply dito. And then, tatawid na ako dito. And then, yung other line, dito. Tapos yun na yung didiretso ng outlet nyo. And then yung isang line, ito diretso lang. Doon naman sa load side. Yung blue line. Okay. So para lang siyang, parang ganito lang din. Kung ano yung setup sa baba, ganoon din yung setup sa taas. Ang pinagkaibahan lang, ito 12 volt yung kinat natin. Dito naman 220 volts yung kinakat natin. Okay. Yun, so buo na yung circuit nyo. So, nakat na yung one line ng 220. Dumaan na siya ng solid state relay. So, yun, dito. Kakabit nyo na siya sa outlet nyo. Okay? So, yan. Meaning, kung anong isaksak nyo dito, power washer, or yung mismong motor nung power washer nyo, yung foaming bendo setup nyo, yan. Pwede nyo na siya isaksak dito. So, kapag naghulog, ma-activate yung circuit, gagana ngayon yung sinusupply niya. Or kung ano man yung nakasaksak dyan. Okay? Ito additional. So, given naman na to, coin slot. So, 3 wire lang naman yan. Ma-match-match na lang. Red, white, black. So, ginamit kong yellow kasi di makikita. White yung background guys. So, para lang ma-distinguish. So, yan. Tap nyo lang siya din dito. Red, white, black lang din. Pwede nyo gamitin tong universal kung may budget. Pero kung tipid, pwede yung S-type lang na coin slot para tatap nyo lang siya sa sensor. So, ganun lang din ang wiring nun. Red, white, black. Yan. Okay. So, yun. Buo na yung timing diagram nyo. Or wiring diagram para sa car wash and foaming bendo. So, usually, ang setup pag 2-in-1 yung car wash saka foaming, dalawang gantong setup sa loob ng isang box. So, mangyayari, dalawa yung magiging outlet sa likod. Isang para sa power washer, isa para sa foaming bendo. Okay? Then, dalawa rin, basta lahat dalawa. Dalawang setup na ganito. So, may sariling coin slot yung car wash bendo, may sariling coin slot yung foaming bendo. Ganun ang magiging setup internally. Kaya kung mapapansin nyo yung iba, yun nga, dalawang coin slot. Yun yung tinatawag na 2-in-1 naman. Okay?
So, I hope may natutunan kayo. So, comment na lang kayo if ever may mga question. Okay? Thank you.